Good evening mga kamista at good afternoon naman po sa inyo dyan sa Pilipinas. Okay, welcome back po muli sa ating channel at meron po muli tayong pag-uusapan dito. Ito po ay tungkol naman sa isang Police Brigadier General ng CIDG na di umano ay idinimanda ng whistleblower ng magkakapatid na Patidongan. Bakit mga kamista? Di umano, allegedly ito raw pong Police Brigadier General na ito ay tauhan o kasabwat or nagbibigay po ng impormasyon kay Atong Ang. So mga kamista, pag-usapan natin to kung sino yung pulis na ito, paano siya na-involve, paano siya itinuro at bakit at ano ang dahilan kung bakit siya na-involve sa kaso ng missing sabungero na ang ang itinuturo na mastermind, allegedly na itinuturo pong mastermind daw ay itong si Atong Ang. So without further ado mga kamista, let's go, pag-usapan na natin. At kung kayo po ay bago lamang sa akin channel, paki-subscribe naman po, paki-share at paki-like nang sa ganun po ay lumago po ang ating community. At sana po ay may matutunan kayo or na malaman ng katotohanan dito sa ating pag-uusapan sa araw na ito. So let's go mga kamista. Okay, mainit na mainit ang usapan ngayon tungkol kay Atong Ang. Nagsimula ito matagal na, 4 years ago or 5 years ago, meron na pong kaso na kinakaharap itong si Atong Ang noong pong pumutok ang issue ng mga missing sabungero, mga kamista. Ito pong mga missing sabungero na ito ay mga nawala, allegedly ay pinatay o itinapon na raw po sa Taal. At kung paano ito pumutok ay sa pamamagitan ng isang whistleblower na isang tauhan din mismo ni Atong Ang, kundi si Julie Patidongan or alias Totoy. At ito nga pong si alias Totoy ay meron din po siyang mga kapatid na nagtatrabaho kay Atong Ang na ang pangalan ay Ella Kim Patidongan at Jose Patidongan. Ito pong mga kapatid ni alias Totoy na si Ella Kim at Jose ay direktang nagtrabaho rin kay Atong. Sila po ay bodyguard. Kung di po ako nagkakamali, itong si Ella Kim ay ang bodyguard mismo, close-in security ni Atong Ang. At ito namang si Jose ay tawag dito, siya yung nakita sa video na kasama noong isang nawawalang sabungero na binitbit ng mga pulis na kumuha ng pera sa ATM. Gamit yung ATM noong sabungerong nawawala na dinukot po diyan sa Laguna na Cockpit Arena na under kay Atong Ang. So dito po nagsimula ang lahat kung paano nakasali or nasangkot ang pangalan nitong isang CIDG Police Brigadier General na nagngangalang Police Brigadier General Romeo Macapas. At ito na nga po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At bibigyan ko kayo ng konting background kung paano na-involve si General Macapas dito sa issue ni Atong Ang. So mga kamista, ganito yan. Noong pong isang taon ay lumabas po ang whistleblower na si Julie Patidongan. At siya po ay nakikipag-coordinate at sa investigation ng dating ano pa noon, hindi pa ombudsman si Boying Remulla. So ngayon po meron po silang napag-usapan at sinabi po nitong kapatid na itong si Julie Patidongan o si alias Totoy ay meron siyang dalawang kapatid pa na magpapatunay na talagang involved si Atong Ang sa mga missing sabungero dahil ito raw po ay direkta na nagtatrabaho kay Atong Ang. Ang isa nga po ay close-in bodyguard at ang isa ay nahuli o nakuhanan ng CCTV sa isang ATM na nagwi-withdraw ng pera noong isang missing sabungero kasama po yung mga pulis.
At ito raw pong dalawang kapatid niya ang talagang magbibigay ng malaking testimonya para pabagsakin ang itong si Atong Ang. So mga kamista, ganito nagsimula yan. Noong pong last year ay nasa ibang bansa itong mga kapatid ni Patidongan at kinakailangan po itong sunduin ng isang opisyal ng gobyerno. Ang original pong kasunduan ng Department of Justice ng mga magkakapatid, si Patidongan at saka ni Remulla at saka ng NBI, originally po sa meeting nila, ang dapat na susundo ay ang mga NBI. Ngunit nandoon po sa usapan na yan si CIDG General Police Brigadier General Romeo Macapas. And then voluntarily siya po ang nagsabi na siya na lamang daw po ang susundo doon sa magkapatid na nasa Cambodia. Ang dahilan po kung bakit nasa Cambodia yung magkapatid ay doon po sila nagtatago at sila po ay nanganganib na rin ng buhay dahil according to kay alias Totoy, allegedly sila rin daw po, yung mga kapatid niya ay ipinapapatay na rin ni Atong Ang. Yan po ay galing sa bibig ni alias Totoy. So ganito na nga po ang nangyari. Sa halip na NBI po ang sumundo doon sa dalawa, ay ito nga pong si Police Brigadier General na po ang sumundo doon sa magkapatid dahil siya raw po ay may mga asset at madali raw po niya matutuntun yung magkapatid na nasa hotel. So sa madalit salita, lumipad po itong si Police Brigadier General para sunduin yung magkapatid na Patidongan, si Jose Patidongan at si Ella Kim Patidongan. So I hope nakakasunod kayo mga kamista dito sa aking ni-explain. So ngayon po, sa madalit salita, nasundo po yung magkapatid, nagkita sila roon sa isang hotel, ikino-ordinate ni Julie Patidongan do sa mga kapatid niya na ang susundong tao ay walang iba kundi itong si General Macapas at ang ilang sa kanyang mga tauhan. On the way po, pabalik sa Pilipinas kasama yung magkapatid, all of a sudden mga kamista, ay nagbago po ang ihip ng hangin. Ito pong si Police Brigadier General ay kinuha ang mga cellphone noong magkakapatid na Patidongan. Kinuha po niya yung kanilang cellphone at kinuha rin po ang mga memory card na nakalagay doon sa cellphone. And at the same time, ay pagbaba po nila ng Villamor Air Base, ay pinadampot po itong kapatid nila na si Ella Kim Patidongan dahil daw po ito ay may previous arrest warrant yata. Bago nakaalis ng Pilipinas, ito po ay may outstanding warrant of arrest. So agad po niya itong pinadampot at pinusasan at ikinulong. So galit na galit po dito si alias Totoy, yung kapatid niya, dahil hindi po ganoon ang usapan. Ang usapan po ay kukunin yung magkakapatid, i-deliver po sa Department of Justice, magkikita-kita sila kasama si General Macapas, ang NBI, si Boying Remulla, ang DILG, ang CIDG at ang mga iba pang opisyal para i-turn over yung dalawang kapatid ni alias Totoy sa Department of Justice dahil sila nga po ay tatayong mga testigo laban dito kay Atong Ang. Pero sa hindi nga po inaasahang pangyayari, bigla-bigla ay nagbago ang ihip ng hangin. Itong si General Macapas ay kinuha ang mga cellphone at kinuha rin ang mga memory card. At ayon po sa magkakapatid, ang mga memory card daw po na iyon ay naglalaman ng mga ebidensya nila, mga video at mga conversation ni Atong Ang at ng mga kapatid kung ano yung mga iniutos sa kanila. Mga video na kung saan daw po ay nakuhanan yung mga aktual na pagpatay sa mga sabungero na itinatago po nila. So mga kamista, nung mga panahong iyan, ang Chief of Police po ay si General Torre. Agad-agad, noong nireport po nila ito, within
a week po mga kamista ang nangyari. Within 3 days, 4 days lamang po ay nirelieve na po ni General Torre itong si Police Brigadier General. Instead na naka-assign siya sa CIDG ay iminove po niya ito at dinala muna sa ibang region po para doon muna po siya magsilbi. Inilayo muna siya sa Maynila para hindi maapektuhan ang mga investigations na ginagawa. At according nga po kay General Torre at that time, it was ano lang daw po, reshuffle dahil sa ito raw pong si Macapas ay actually nanghihingi talaga na ng mailipat siya o maitransfer. Pero very, very suspicious po ang nangyari ang sitwasyon dahil nakuha po niya ang mga cellphone at memory card nitong mga testigo sa pagpatay sa mga nawawalang sabungero. So doon po umikot ng husto ang istorya at ito nga pong si General Macapas ay nadawit na sa mga investigasyon. And ito pong si General Macapas ay sinampahan din po ng kaso ng magkakapatid. Idinimanda po siya ng magkakapatid na patidongan dahil po sa ginawa niya. At ito nga po ay inimbestigahan ng National Police Commission mga kamista. And recently, kailan ba? 3 days ago or 4 days ago ay lumabas na rin po ang kanyang result sa National Police Commission. Ito pong si Police Brigadier General Romeo Macapas ay pinare-relieve na rin po at pinatatanggal na rin po sa serbisyo kasama po yung ilan pang mga tauhan ni Atong Ang na mga pulis. Allegedly, ito raw pong mga pulis na ito ay lahat ay involved at mga kasabwat sa mga nangyaring pagpaslang o pagpatay sa mga nawawalang sabungero sa utos ni Atong Ang. Ito po ay ayon sa mga salaysay at kwento ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy. So mga kamista, so lumabas na nga po ang resulta. Finally, ito pong si Police Brigadier General Romeo Macapas ay inirekomenda na po ng National Police Commission for relief of his duty at pagkatanggal sa serbisyo. Ano po ang ibig sabihin nito? Siya po ay magiging isang sibilyan na. Siya po ay matatanggal sa serbisyo kasama pong mawawala sa kanyang mga benepisyo po niya. Lahat ng benepisyo na kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon ay mawawala. Wala na po siya makukuhang benepisyo dahil po siya ay na-terminate dahil po sa kasong kanyang kinasasangkutan. At ang kanya nga pong kaso ngayon ay nasa Office of the President na rin dahil sa ang rules po kasi mga kamista, ang National Police Commission ay hindi sila po pwedeng magtanggal o magtanggal ng isang opisyal na brigadier pataas, na brigadier general pataas ang ranggo. Ang kanila lamang pong nasasakupan ay yung pong kernel pababa. Tawag dito. So bali nasa opisina na po ito ni PBBM at pipirmahan na lamang po niya ito para matuloy na po ang pagkatanggal sa serbisyo nitong si Police Brigadier General Romeo Macapas. At yung po namang ibang mga pulis nasangkot din po rito. Meron pong isang police colonel, meron pang major yata o colonel ganyan o lieutenant colonel. Nasabwat din po dito sa mga aligasyon na ito at sila po ay sinampahan na ng kaso sa National Police Commission at sila rin po ay madidismiss na rin po sa pagka-pulis. At sa susunod po nating vlog ay i-discuss ko naman po sa inyo kung sino naman po yung mga ibang pulis pa na sangkot po dito sa mga aligasyon na ito ni alias Totoy na dawit po sa kaso ng mga missing sabungero. So mga kamista, ito na po yung iniintay na hustisya ng mga biktima. Hindi lamang ng mga biktima ng mga nawalang sabungero o pinatay na sabungero, kundi hustisya para sa mga pamilya ng nawawalang sabungero. So
unti-unti na po itong umuusad, although hindi pa rin po nakikita or hindi pa rin po sumusuko or hindi pa rin po nahuhuli si Atong Ang. Hindi po natin alam kung paano ang gagawain, kung ano ang susunod na kabanata nitong ating sinusubaybayan mga kamista. So, hanggang sa susunod pong mga kamista ay atin pong i-discuss naman sa inyo yung iba pang miyembro ng kapulisan na sangkot dito, kung paano sila nasangkot at ano ang kanilang partisipasyon dito sa nangyaring mga patayan, allegedly na naging patayan sa mga nawawalang sabungero. So mga kamista, iyan po muna ang ating update sa ngayon, na si Police Brigadier General Romeo Macapas ay officially, siya po ay madidismiss na rin po sa kaso at sa kanya hindi po sa kaso, madidismiss po siya sa pagkapulis bilang isang general at mawawala na siya sa serbisyo, magiging isang sibilyan na siya at mawawala na rin po ang lahat ng mga benepisyo na kanyang pinaghirapan sa loob ng ilang taon para maabot ang kanyang ranggo sa ngayon. So maraming usap-usapan, maraming bulong-bulungan, maraming mga komento na lumabas po sa mga social media, sa Facebook, na kaya raw po nagawa ito ni General Macapas, allegedly siya raw po ay nabayaran or kumita daw po sa mga ginawa niyang ito. Well, we'll never know that. Ang makapagpapatunay lamang niyan ay ang hukuman kung talagang siya ay tumanggap o hindi. So mga kamista, hanggang sa muli, maraming pong salamat sa pagsubaybay niyo po. Salamat po sa 16 minutes or 7 minutes na inyong panonood at pagsubaybay at pakikinig sa aking vlog na ito. Ako po ay nag-a-update lamang dahil ito po yung hinihingi ng karamihan sa aking mga subscriber, na tutukan daw po itong update sa mga missing sabungero dahil ito po ay isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa, na ang involved ay isang bilyonaryo na katulad ni Atong Ang. Naghihintay po kasi ng balita o kaganapan kung ano ba mangyayari. Kung ang isa bang Atong Ang na isang bilyonaryo at malaking tao ay kayang papanagutin ng pamahalaan sa kanyang nagawang, allegedly, sa kanyang nagawang kamalian sa mga binibintang sa kanya. But of course, ito po ay mahabang proseso, ito ay labanan po ng mga abogado at ebidensya, at kagaya po ng sinasabi ko, lagi po nating isipin, sila po ang mga akusado ay lagi pong presumed innocent po in the court of law. Sila po ay inosente hanggat hindi po ito penal o final na nakakasuhan or na final na bibigay yung verdict kung sila ay nagkasala o hindi. So they are still assumed or presumed innocent until proven in the court of law. So mga kamista, hanggang sa susunod po, maraming po salamat, and let's pray na magkaroon po ng hustisya ang pamilya ng mga biktima, gayon din po yung mga biktima na nawala dito sa krimen na ito na naganap. Maraming pong salamat mga kamista, hanggang sa muli. Kagaya po na sinabi ko, may comment section po tayo. Pakilagay po kung ano po ang inyong opinion at reaksyon dito po sa panibagong update na ito. Sa tingin nyo, meron bang mangyayaring maganda or mag-iintay pa rin tayo ng napakahabang panahon para malaman natin kung ano talaga ang kahihinatnan ng kasong ito? Hanggang sa muli, maraming po salamat sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless us all.